Ang nakaraan. Tinungo na nga ng ikalawang prinsipe ang Sword Demon para sila ay makapag-usap ng masinsinan, ngunit bigla din naman siyang inalok nito ng inumin, at kung hindi niya ito tatanggapin ay mangangahulugan lamang na tumataliwas siya sa matanda. At dahil sa gusto ng prinsipe na ibigay sa kanya ang demonic army, ay nagalit din naman ang Sword Demon na nagdahilan ng pagsisimula ng kanilang laban. At sa kasalukuyan damang-dama naman na sa paligid ang lakas na itinataglay ng dalawa. At para bang ang mga bahay ay yumayanig sa sobrang lakas ng pagsasalpukan ng prinsipe at ng Sword Demon. At sa pagkakataong ito ay nasalag na nga ng ikalawang prinsipe ang unang atake ng Sword Demon na nagdahilan ng pagkakaroon ng napakalaking hukay sa gitna nilang dalawa habang patuloy pa din ang pagyanig sa lugar. At kahit na nung una ay nakakaya pa ng ikalawang prinsipe na mapigilan ang espada ng matanda, ngunit hindi kalaunan ay napatalsik din naman siya. At sa sobrang galit ng Sword Demon ay napapatingin na lang siya kay Master Go, at iniisip nito kung ano pa ang magandang pagpapahirap na kanyang gagawin sa ikalawang prinsipe. At sa hindi inaasahan ay napigilan pa din ni Master Go na matumba, kahit na ginamitan siya ng buong lakas ng Sword Demon, at nakatayo pa din siya, ngunit damang-dama nito ang buong puwersa ng matanda sa kanyang katawan. At kasabay nito ay bigla din namang may napansin ang Sword Demon kaya't siya ay napatingin sa kanyang espada. At sa ngayon ay nakikita niya na ito ay nanginginig-nginig pa kaya't siya ay nagugulat na lamang. At nang mapagtanto ng Sword Demon na kayang-kaya siyang sabayan ng ikalawang prinsipe, ay napangiti ito at mas lalong ginanahan sa kanilang paghaharap ngayon. Kaya't itinaas niya ang kanyang espada na para bang ito ay hudyat na ng pagsisimula ng totoo nilang laban. At sa excited na boses ng matanda ay napapasigaw na lang ito at sinasabi niya na lalo siyang nagiging interesado sa ikalawang prinsipe. At dahil sa mga ipinakitang iyon ni Master Go, ay ipinalabas na nga ng matanda ang kanyang totoong kapangyarihan at susubukan niya kung kakayanin ba ng ikalawang prinsipe ang kanyang mga susunod na atake. Kaya't habang napapatingin ang ating bida sa ginagawa ng Sword Demon, ay nagsisimula na siyang maghanda, baka hindi ito kayanin ng kanyang katawan. At sa pagkakataong ito ay napapaisip na lamang si Master Go, at sinasabi niya na napakalakas pala ng matandang ito. At hindi niya na mapipigilan ang kanyang sarili, dahil gustong-gusto na ng ikalawang prinsipe, na gamitin ang kanyang bagong teknik na natutunan. Ngunit para bang mayroong pumipigil sa kanya para gamitin ang Wind God Steps. At nagtataka din si Master Go kung kakayanin ba ng Sword Demon na salagin ang kanyang Emperor King Technique, kahit pa punong-puno ng aura ang kanyang paligid at sa kahit na anong oras ay papwede itong sumabog. Kaya't habang seryosong tinitignan ng ating bida ang matanda, ay napakaraming mga senaryo ang nangyayari sa kanyang isipan sa mga magiging kahihinatnan kung gagamitin niya ang kanyang teknik. Ngunit kahit sa gayon paman ay pinigilan pa din niya ang kanyang sarili, at sinasabi niya na hindi pa oras para ipakita ito at kinakailangan niyang magpigil hanggang sa tamang panahon. At napapaisip pa siya na hindi naman problema ang oras para sa kanya, kaya't hindi kinakailangan ng ikalawang prinsipe na ilagay pa sa panganib ang kanyang buhay para sa kanilang laban ngayon dahil siya ay kulang pa ng inner strength. Ngunit sa kabila ng kanyang malalim na pag-iisip ay napasigaw pa din ang ikalawang prinsipe at sinasabi niya sa matanda na ibigay nito ang Demon Army sa kanya. Subalit bigla din naman siyang sinagot ng Sword Demon at sinasabi nito kung sino ang kanyang gustong gawing Demon Lord. At dagdag pa niya na hindi ito ang ikalawang prinsipe. At nagsuggest ang ating bida na ang gagawin niyang Demon Lord ay si Gangho na siyang leader ng tatlong mga probinsya. Ngunit bigla din namang nakahalata ang matanda, at sinabi niya na di ba tauhan din ng ikalawang prinsipe si Gangho at bakit ito ang kanyang gustong ilagay bilang Demon Lord. At dagdag pa nito na baka sumabog ang tiyan ng ikalawang prinsipe kung patuloy siyang magiging gahaman. Kaya't pigil-pigilan nito ng kaunti ang kanyang pag-aasam ng mataas. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ni Master Go na ang matanda pa nga ang nagsuggest sa kanya na huwag pigilan ang kanyang sarili at ubusin ang lahat ng kanyang makikita. At ang Sword Demon din ang nagsabi na gusto niyang maging backer para sa ikalawang prinsipe, at dagdag pa nito na ang landas ng mga baliw ay hinding-hindi kailanman magiging ordinaryo.
Kaya't sa kanyang mga naririnig ay bigla din namang napatahimik ang matanda, at patuloy nitong iniintindi kung ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ni Master Go. At sa inis na pagmumukha ng Sword Demon ay bigla niyang kinweskon ang sinabi nito na bakit tatawagin siya nitong baliw. Kaya't sinagot din naman siya ng ikalawang prinsipe na kung hindi ay iisipin din naman ng ibang tao na baliw ang matandang ito dahil naisuggest din naman ng Sword Demon na gumawa ng kasunduan sa prinsipe. At sa pagkakataong ito naman ay parang naintindihan na siya ng matanda, at sa isip ng Sword Demon ay unti-unti na nitong isinasaalang-alang ang mga ninanais ng ikalawang prinsipe. Kaya't sa ngayon ay napapaisip din naman ang ating bida kung saan ba nanggagaling ang pagiging ambisyoso ng matandang ito. Dahil bago pa bumalik sa nakaraan ang ating bida ay namatay na ang Sword Demon bago pa nito masabi kung ano ang kanyang mga minimithi sa kanyang buhay. At hindi din naman makapaniwala ang ikalawang prinsipe na sa 8 mga Demon Lord ang pinakaunang mamamatay ay ang Sword Demon. Kaya't napapatanong na lang din ang ating bida sa kanyang sarili kung bakit ang matandang ito ay namatay agad kaya't sa ngayon sa kanyang pagbabalik sa nakaraan ay aalamin ng ikalawang prinsipe kung ano ba talaga ang mga nangyari. At sa mga sandaling ito napakatalas pa din ang tingin ng Sword Demon sa ikalawang prinsipe. At ikinukonsidera nito ang kanyang mga gagawin kasama ang ating bida. Ngunit hindi pa din ito kayang aminin sa kanyang sarili, natatanggapin nito ang mga kahilingan ni Master Go. Kaya't itinigil na lang niya ang kanyang ginawang mga pag-atake, at dagdag pang sinabi ng Sword Demon na napakagahaman naman ni Master Go at iyan ang kanyang gusto. At sa pagkabigla ng ikalawang prinsipe, ay napapatingin na lang siya sa matanda. At ito ay dali-dali ngang tumalon ng napakataas at biglang iniwan ang ating bida. Kaya't sa mga sandaling ito bigla din namang tumahimik ang lugar at ang naiwang prinsipe ay napapaisip na lang. At sa puntong ito ay napapangiti na lang ang ating bida at sinasabi niya sa kanyang sarili na ang Sword Demon ay hinding-hindi na makakatanggi sa kanyang mga iniaalok dito. Dahil sinasabi pa nga ng ating bida na alam na ng Sword Demon na mayroon pang 7 mga Demon Lords na naghihintay sa ikalawang prinsipe kung hindi ito pumayag sa kanyang mga inaalok. At makalipas ang 2 araw ay makikita naman si Gang Ho na para bang nagugulat at sinasabi pa nito sa ikalawang prinsipe kung ano ba talaga ang nangyari. At bakit si Gang Ho ay inirerekomenda ng Sword Demon na maging isang kandidato bilang Demon Lord. Kaya't nagtataka na lang siya at patuloy na tinatanong ang ikalawang prinsipe kung siya ba ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kaya't sa mga ginagawang ito ni Gang Ho ay napapaisip na lamang ang ating bida na talagang ang tama ang kanyang desisyon na piliin ito at nagpapakita lamang na si Gang Ho ay matalino at mayroong tamang pananaw sa buhay. At kasabay nito ay pinatotohanan naman ni Master Go na siya nga ang nagsabi sa Sword Demon para gawin yon. Ngunit nagugulat din naman si Gang Ho sa lahat ng ginagawang ito ng ikalawang prinsipe. At sinasabi pa nga niya na masaya siya, malaki ang pagpapahalaga nito sa kanyang ngunit hindi ito ang posisyon na ganong kadali lamang niyang matututunan. Ngunit sinasabi din naman ng ating bida na huwag na siyang masyadong magiging mapagpakumbaba at tanggapin na lang nito ang inaalok sa kanya. At napapasagot din naman si Gang Ho na talagang hindi ito ganon kadali lamang. Subalit patuloy pa din ang pagbibigay ng motibasyon ni Master Go kay Gang Ho, na kagaya ng 3 magigiting na mga Demon Lord, ay buo ang kumpiyansa ng ikalawang prinsipe, na si Gang Ho ay magiging isang dakilang Demon Lord sa buong kasaysayan ng kanilang kulto. Kaya't kahit na ano pa ang sabihin ni Gang Ho, ay hindi na niya mapipigilan ang ikalawang prinsipe, at napapatingin na lang siya dito, at hindi niya alam kung makakaya ba niya ang ganitong klase ng responsibilidad. At napapailing na lang siya habang sinasabi sa ikalawang prinsipe na bakit masyado siya nitong pinagkakatiwalaan sa ganitong klase ng tungkulin. Ngunit sinagot din naman siya ng ating bida na huwag naman niyang masyadong mamaliitin ang kanyang sarili. At dagdag pa niya na meron naman ding iba pang mga kandidato na patuloy na pinangangalanan kaya't maghihintay na muna sila sa mga susunod na pangyayari. Kaya't naintindihan din naman agad ito ni Gang Ho, at sa kanilang pag-uusap ngayon ay hindi na siya makakatanggi kundi tanggapin na lang ang iniuutos sa kanya. At napapatingin din naman ang ikalawang prinsipe dito,
At sa isip niya ay kinakalkula nito kung ano pa ang maaari nilang gawin para mapadali pa ang prosesong ito. At dagdag pa niyang iniisip na sinabi nito kay Gang Ho na maghintay na lang muna, ngunit ang tunay na gagawin ng ating bida ay dadalian niyang gumawa ng paraan para mapatupad ang kanyang mga plano. At sa kasalukuyan ay makikita naman na pinagpapawisan ng malamig ang ikalawang prinsipe, at siya ay napapatulala na para bang hindi na siya makakapagsalita. At sa ngayon ay kaharap pala nito ang kanyang ama, at ang Heavenly Demon ay para bang hindi naman natutuwa na makita ang kanyang anak sa ganitong oras ng gabi. At bigla din namang nagkaroon ng saglit na katahimikan sa loob ng silid, habang nagkakatinginan ang dalawa, at ang ikalawang prinsipe ay hindi makapagsimula sa kanyang mga sasabihin. At habang tumatagal ang kanilang paghaharap ay lalong nagtataka ang Heavenly Demon sa mga pakay ng kanyang anak, ngunit medyo mayroon naman na siyang hinuha na mayroon itong hihilingin na naman sa kanya na kakaiba. Subalit bigla din namang nagsalita ang ikalawang prinsipe, at sinabi nito na kung ang suot ng Heavenly Demon ay ang kanyang bagong body armor na may kasamang pagbibiro. Ngunit sa seryosong mukha ng cult leader ay sinabi naman nito na ang kanyang suot-suot ngayon ay kanyang mga pajama pantulog. At dahil dun ay muli din namang nagkaroon ng katahimikan sa silid, at para bang nagsisimula na namang magkailangan ang dalawa. Kaya't dahil dito ay napatanong na lang ang Heavenly Demon kung bakit pumunta ang ikalawang prinsipe sa oras na ito, at kung ano ang kanyang gustong sabihin. At sumagot din naman ang ating bida na maaga pa naman at huwag naman siyang magmamadali, dahil mayroon pa siyang sasabihin at huwag na muna siya nitong tulugan. At kung ang impormasyong ito ay malaman ng Martial Alliance ay siguradong atakihin siya sa oras ng kanyang pagtulog. Ngunit binara din naman siya ng kanyang ama at sinabi nito na huwag na siyang magpasikot-sikot pa at sabihin na nito kung ano ang kanyang kailangan. Kaya't napangiti din naman ang ating bida at sinabi niya na gusto nito na gamitin ang Heaven's Word Demon bilang isa sa kanyang mga tauhan at ito ang kanyang magiging espada. Kaya't medyo nagtataka naman ang Heavenly Demon sa mga pabigla-biglang desisyon na ito ng ikalawang prinsipe. At dagdag pa nga niyang sinabi na di ba ay kamakailan lang gustong-gusto ni Master Go na patayin ang Sword Demon. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng ating bida at sinabi pa nito na napag-isipan na niya sayang din pala kung hindi niya ito gagamitin at napakalakas ng matandang Sword Demon na yon. Kaya't napapatingin na lang din ang Heavenly Demon sa ikalawang prinsipe. At hindi niya naintindihan kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan at paiba-iba ang kanyang mga desisyon. At napapaisip na lang din ang ating bida na alam na niya na alam na din ng kanyang ama ang lahat ng mga nangyari. Na simula nang inirekomenda ng Sword Demon si Gang Ho ay siguradong napagtanto na nito na gumawa ang ikalawang prinsipe at ang Sword Demon ng kasunduan. At habang nag-iisip din naman ang Heavenly Demon, ay naghihintay ito kung ano pa ang nais na gustong gawin ng ikalawang prinsipe, kung bakit niya nabanggit ang Sword Demon. At dagdag pa nito na hindi ganoong kadali lang mapapaamo ang Sword Demon, at ang matandang iyon ay napakamitikuloso para gawin lang niyang kanyang espada. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ni Master Go, at sinabi nito na wala din naman siyang plano na paamuhin ang Sword Demon. At ang kanyang gagawin lamang ay gagamitin niya ang matandang iyon hanggang siya ay masira na at ang matandang iyon ay hindi pa karapat-dapat na maging kaalyansa. At kung mapag-isipan ng Sword Demon na takihin siya ay tatanggapin din naman ito ang magagawang sugat. Ngunit sa buong kumpiyansa ng pagsasalita ng ikalawang prinsipe, ay dagdag pa niyang sinabi sa kanyang ama na kahit ganun pa man ang mangyari ay malaki ang kanyang pinagkaibahan sa matandang iyon. Dahil kapag nagsimulang masira na ang Sword Demon ay siguradong tapos na ang kanyang pagkakaroon ng silbi. Ngunit ang ikalawang prinsipe ay patuloy lang na mas lalong lalakas kapag siya ay nasusugatan habang lumilipas ang panahon. At sinabi din naman ng kanyang ama na madali lamang na magsalita ng ganoon dahil hindi niya pa ito nagagawa at dagdag pa niya na bakit niya sinasabi ang lahat ng impormasyong ito. At sinagot din naman siya ng ikalawang prinsipe na obligado na siyang mag-report sa Heavenly Demon dahil tumatanggap ito sa kanya ng allowance simula ngayon. Kaya't napasagot din naman ang kanyang ama na kung hinihiling ng ikalawang prinsipe na tuparin nito ang kanyang mga kahilingan,
at kung ang ibig niyang sabihin ay tanggapin nito ang rekomendasyon ng Sword Demon. At bigla din naman siyang sinagot ni Master Go at sinabi nito na hindi iyon ang kanyang gustong gawin, kundi ang kabaliktaran at ang kanyang nais ay hindi nito aprobahan ang rekomendasyon ng Sword Demon na maging Demon Lord si Gangho. Kaya't nagtataka din naman ang Heavenly Demon kung ano ang ibig sabihin ng prinsipe, at kung bakit nito gusto na hindi niya aprobahan ang sinasabi ng Sword Demon. At ang gusto lamang ng ating bida ay gamitin ang pagkakataong ito para sirain ang masyadong pagkabilib sa sarili ng matandang iyon. At dahil napaka-arogante ng dating ng Sword Demon, ay hindi na nito naiisip ang lahat at minsan nga ay umaakto pa ito na parabang mas magaling pa siya sa Heavenly Demon. Kaya't habang naririnig ng kanyang ama ang mga rason ng ikalawang prinsipe, ay parang hindi din naman ito naniniwala. At sinasabi pa nito na mas gugustuhin pa ng ikalawang prinsipe na bigyan ng leksyon ang Sword Demon kaysa magkaroon ng Demon Lord. At bigla din naman itong nagalit dahil hindi siya naniniwala sa mga pinagsasasabi ng kanyang anak at gusto niyang malaman ang totoong rason nito. Kaya't napapangiti na lang din ang ating bida at sinasabi niya sa kanyang sarili na napakatalas pa rin ng kanyang ama. Kaya't sinabi na nga niya ang tunay niyang hangarin at ang gusto niya ay hindi matupad ang mga plano ng Sword Demon dahil mayroon siyang gustong makuha dito at matutupad lang iyon kapag hindi niya inaprobahan ang rekomendasyon ng matanda. Kaya't sinabi din naman ng Heavenly Demon kung mas importante pa ba ito sa pagiging Demon Lord ni Gangho kung matuloy man ang mga plano ng Sword Demon. At sa seryosong pagmumukha ng ating bida ay sinabi nito na tama ang pagkakaintindi ng kanyang ama, at hindi lang iyon, gusto din ng ating bida na mapasa kanya din ang Demon Lord at ang lahat ng iyon ay dapat na mapasa kamay niya lamang. Kaya't napapatingin na lang din ang Heavenly Demon sa kanyang anak, at napaisip ito para bang nababaliw na nga ang ikalawang prinsipe. Kaya't napag-isipan niyang umalis na lamang at tapusin ang kanilang pag-uusap ngayon, at pahabol pa nitong sinabi na umalis na lang ang ikalawang prinsipe, at huwag magsasalita ng mga bagay na katawa-tawa. Kaya't napapangiti na lang din ang ating bida at sinasabi nito sa kanyang sarili, na sa mga oras na ito ay wala sa posisyon ang kanyang ama para sabihin na siya ay katawa-tawa. Dahil sa gabing ito ang suot na padyama ng Heavenly Demon, ay mas katawa-tawa pa kaysa sa kanyang mga layunin sa pagpunta nito sa kanya.